Bibihira tayong magkaroon ng pagkakataon na marating ang ganito kalalim na kuweba. Kaya sisiguraduhin kong sulit ang pagpunta ko rito. At ngayon naman, papasukin natin tong chamber ng mga sawa. Ilang minuto pa lang kami sa chamber na ito, pero naliligo na kami sa pawis dahil tila isang malaking pugon ang bahaging ito ng kuweba. Kung kaya naman maging ang aming kamera ay nagmumoist na rin. Pero ang init na ito ang gustong-gusto ng mga python dahil mas nakakapagparami sila sa ganitong temperatura. Dito pala sa bungad ng Python Alley kung tawagin nila. May 3 na kagad tayong python nakita. Isa to, meron isa sa ilalim at meron pang isa doon. At yun po, isa na namang ahas dito sa Python Alley. At hindi pa man kami nagbabago ng pwesto, ito na ang amin nakita. Ganyan mag-work ang food chain dito. Yung mga maliliit nagiging prey ng mas malaki at yung mga yon magiging prey ng mas malaki pa doon. Self-sustaining ang kuweban to. Ito, sa sahig na tinatayuan natin ngayon, makikita nyo itong mga to. Una, hindi nyo mapapansin, pero ito yung mga buto ng mga paniki na nagiging pagkain ng mga sawa. So yan ang nagiging diet ng mga sawa dito sa loob ng kuweba. Makikita ang magkakarugtong na buhay sa loob ng kuweba. Tulad ng centipede na ito, na siyang kumakain ng ipis. At ipis na kumakain din ng kapwa ipis? Yung masabi ko yung nakita ko ditong mga creatures, mga hayop na naninirahan dito, medyo talaga namangha din ako kasi ang dami. First time ko makita ng cave cockroaches. Surprised talaga ako dahil ang dami. Considering na hindi pa masyadong malawak yung namamap dito sa cave system na to. Nakamanghang isipin na sa isang lugar na never pa nasisilayan ng araw, pagkarami-raming buhay makikita. Ngayon, isang eksperimento para masilip naman natin ang mundo nila. Patayin natin yung ilaw natin. Isipin nyo na lang na sa ganito kadilim, yan lang ang madidinig nyo. Yung ingay ng paniki. Hindi nyo sukat maisip kung paano nila nakikita yung mga pagkaing hinakain nila. Itong blacklight, ginagamit to para makita yung mga bioluminescent creatures. Mga iba't ibang klaseng hayop. Medyo dinuraan ako ng isang paniki. Yan lang ang ginawa niya. Buksan na natin ilaw natin, baka lalo pa ako iputan ng mga paniki. Okay. So, ito na yung pinakadulo ng kuweba kung saan na-map na ng mga cavers dito sa Cebu. Ngayon, hindi pa natin mapasok yung susunod na chamber. Eventually siguro, pag medyo nabigyan na ng tamang pagkakataon na masuri ito, magkakaroon na ng tiyak na bilang kung ilan talaga ang mga nakatirang paniki. At hindi lang yon, pati kung ano pa yung mga ibang mga nakatirang creatures dito. Pero may banta sa kaligtasan at matiwasay na pamumuhay ng wildlife dito. Dahil kahit mahirap pasukin ng kuweba, gumagawa pa rin ng paraan ng ilan para makuha ang nasa loob nito. Ito naman sa harap ko, makikita natin ang labi ng isang net na ginagamit na panghuli ng mga bat. Itong lambat na to, inaabang nila dun sa opening ng kuweba, sa taas. Pag naglabasan na yung mga paniki, matatrap na sila dyan. At hahatakin na lang yan pag napuno na. Sa Cebu, wala pa tayong na-declare talaga na protected na cave. Mayroong proyekto na heritage project. Ito ay na-identify na rin ng province at saka nasali na rin to sa heritage ng Tubuilan. So magandang balita yan para naman maprotektahan tong cave na to. Sulit na sulit ang hirap sa pagpasok ng kuwebang ito sa aking mga nakita at natuklasan.
yung oras na ginugol natin dito sa loob ng kuweba, kitang-kita mo kung paano yung takbo ng buhay dito eh. You would really see kung gaano ka self-sustaining tong kuweban to, na talagang each creature living in it depends on the other. Mga eksenang natatangi sa mundo ng wildlife. Baon namin ang lahat ng ito sa muling pagtungtong namin sa ibabaw. Ako si Kiko Rustia, born to be wild. With the aid of this special equipment, makukuha na natin yung ating mga wildlife na hindi tayo lumalapit sa kanila.